Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Oka. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, espesyal nating ipagdadasal, hindi lamang ang inyong mga personal na intensyon, hindi lamang ang intensyon ng mga nagpamisa ngayong oras na ito, hindi lamang ang intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating social media accounts katulad ng Kapiyo Blog o YouTube channel natin, FB page, Instagram, TikTok, and Reels. Kasama po nating ipagdadasal at espesyal nating ipagdadasal ang intensyon ng inang simbahan. Lalo na po ang intensyon ng tagapamuno ng simbahang lokal ng Archdiocese ng Lipa, ang Arsobispo, lalo na po yung kanyang pastoral and missionary intention, kasama po ng special intention natin para sa lahat ng mga may sakit. Hihilingin natin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio na kasihan ng Diyos ang kanilang hiling na gumaling hindi lamang sa kanilang sakit, pang puso, pang katawan, pang isip, lalo na yung sakit pang kaluluwa. Sama-sama tayong magdiwang at magpuri at magpasalamat sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pakumbaba muna tayong lumapit sa Diyos. Aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Lalo na sa maraming beses na hindi natin kinilala si Jesus bilang Kristos, si Jesus bilang Diyos, si Jesus bilang tagapagligtas. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang Katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod. Sa Elikyam na anak ni Helsias, siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanya'y buksay walang makapagsasara, at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y Ngako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay uyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos,
din niyang mahirap. Kumublima'y kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon nag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon, o sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo,
Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilina ng kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kasama po nating binabati ng napakagandang umaga ang lahat din po ng sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming. And special mention po ang top 10 contributors ng ating stars para po sa loob ng nagdaang linggo. Na ipagpapatuloy po natin yung gawaing evangelisasyon through social media sa pamamagitan po ng inyong contribution, star contribution at donations. Kaya marami pong salamat sa inyo at pagbati po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating evangelization through social media. Sasamantalahin ko din po ang pagkakataong ito para pasalamatan kayong lahat na naging bahagi ng renovation ng ating Project Brown Extension at ito pong Divine Mercy. Kaya po naging posible ito ay dahil sa inyong tulong. Kaya marami pong salamat, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Gusto nating siguraduhin na sa bawat pagpunta ninyo dito sa Pambansang Dambana, hindi lamang magiging safe kayo dito, hindi lamang magiging conducive ang inyong lugar na uupuan o pupuntahan, gusto din nating siguraduhin na kayo ay makapagdadasal at ma-encounter ang Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio o pagdedebosyon nyo kay Santo Padre Pio sa lugar na ito. Kaya, sa inyong tulong na isasagawa po natin dahan-dahan itong mga ganitong magagandang nais na mula din naman sa Diyos. Kaya muli po, marami pong salamat. Asahan po ninyo na sa tulong ninyo, magtutulong-tulong tayo para mas palaguin pa at ayusin pa hindi lamang ang physical structure ng Pambansang Dambana, kundi lalo't higit yung opportunity na paghusayin pa at pag-ibayuhin ang inyong karanasan sa Diyos sa pagpunta ninyo dito sa lugar na ito. Ilang buwan na lang po ay magdadaos na naman sa buong bansa ng barangay election. Meron na bang lumalapit sa inyo? I am sure madami na po na nanliligaw sa inyo ngayon. Kumakatok sa inyong mga tahanan at kinukuha ang inyong atensyon at simpatya. Naalaala ba kayo ng mga yan nung bigayan ng ayuda? Joke lang po. Ilan din pong mga nagnanais tumakbo ang nagpapabless sa amin para hilingin sa Diyos na kasihan ang kanilang mithiin. Ang iba nga po ay nalaglag pa ang luha habang aming dinadasalan. Kakatuwa naman. Ano ho? Naglabasan na din po ang iba't ibang memes sa Facebook habang nag-aabang tayo ng local election. Ang isa po nga sa nabasa ko ay naglalaman ng ganito. Gulatin mo ang mga kabarangay mo na walang bilib sa iyo.
Tumukbak ang konsihal ngayong halalan. Ang iba naman ang sabi ay, ang piliin nyo ay ang kapitan na madaling lapitan, hindi yung madaming aso sa harap ng kanilang bakuran. Dami na din pong tarpaulin na makikita tayo na nakakapit sa mga poste ng bawat dadaanan. May nabasa po kong isa ang nakalagay, minsan lamang tayong dadaan sa mundong ibabaw. Gawin mo ang iyong pagtigil dito na makabuluhan. Tumakbo kang opisyal ng inyong barangay. Gaano man kaganda, mga kapatid o kaorganisa, ang kanilang political campaign or strategies, ang bottom line po niyan ay ito. Paano tayo pipili bilang mga botante ng tama para maitaguyod ang kinabukasan ng ating mga kabarangay o kababayan. Ayon po sa mga nag-aral, karamihan daw po sa ating mga Pilipino ay pumipili ng kandidato ayon sa dalawang basihan. Number 1 is popularity. Kaya kita ninyo yung mga may pera tuwing national election, laki ng ginagastos sa TV, social media, at iba't ibang platforms para sila ay maging popular. Because alam nila na ito ay isang napakalaking medium na pwedeng maka-impluwensya sa pagboto natin sa kanila. Sa Tagalog, ang popularity po ay kilala. Di ba? Iba pag kilala. Unang batayan. Ang ikala daw pong batayan, ikalawang batayan ay is this. Kilala. Iba ang popular or kilala kaysa sa kilala. Magkaiba ang accent, no? Yung isa, ano bang tawag doon? Maragsa. Hindi ko alam, bagsak po ako sa Pilipino. Mabili, kilala, popular. Yung isa, kilala, marahan, malumanay. Na ang batayan naman nito, ikalawang ito, ay relationship. Di ba? Magkaibang accent, magkaibang kahulugan. Maaari kaya ang ganitong pamantayan ng pagpili ay nagiging basihan din ng pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus? Kilala ba natin si Jesus o kilala natin si Jesus? Saan nakabatay ang ating pagsunod sa Kanya? Sa pagiging popular ba ng ating Panginoong Hesus? O dahil naka-establish tayo ng relationship sa Kanya? Kung atin pong babalikan ang mabuting balitang ating narinig, napapailalim sa dalawang dahilang ito ang pagsunod ng mga tao at ng mga disipulo sa Kanya. Ang batayan ay either because Jesus is popular or they have relationship with Jesus. Aniya, o hayaan yung ibalik ko kayo ng ilang sandali doon sa conversation ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. Aniya, sino raw ako? O sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ano ang sabi ng mga disipulo? Ang sabi po ng iba, si Elias kayo. Ang sabi po ng iba, si Juan Bautista kayo. Ang sabi po ng iba, si Jeremias kayo o propeta sa lumang tipan. Bukod sa kanilang pagiging totoong propeta sa Old Testament, sino ba itong mga ito? Si Elias, si Jeremias,
mga propeta, si Juan Bautista, sila po yung popular figures sa Old Testament. Pero hindi tumigil dito ng pagtatanong ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, sunod niyang tinanong, ay kayo naman, ano ang sabi ninyo? O ano ang pagkakilala ninyo? To put it in other words, kung sino ang anak ng tao. At sumagot si Pedro in behalf of the disciples, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dalawang bagay. Una, hindi lamang makatotohanan ng sagot ni Pedro sa tanong ng ating Panginoong Hesus. Ang kanya rin pong sagot ay nag-aanyaya sa mga disipulo upang maging genuine ang kanilang pagsunod sa Kanya. Hindi lamang dahil sa popularity, ang nais ng ating Panginoong Hesus para sa siya ay sundan, kundi dahil naka-establish sila ng genuine relationship sa Kanya. Hindi lamang dahil kilala ang ating Panginoong Hesus. Ang gusto niya sa pagsunod sa Kanya ay dahil kilala natin siya. At ang pagkilala sa ating Panginoong Hesus ay hindi lamang bunga ng kaalaman natin. Hindi lamang bunga ng ating pag-aaral at pagsasaliksik tungkol sa Kanya. Ang tunay na batayan ng pagkilala sa ating Panginoong Hesus ay genuine relationship sa Kanya na nagmumula hindi sa ating kakayahan, kundi sa biyaya ng Diyos. Because to know and establish a relationship with Jesus is a grace, isa pong biyaya. Hindi yan kaya lamang ng ating talino at galing sa pakikipag-ugnayan. Ipinapahayag po iyan o inire-reveal ng Diyos na siyang ipinagkakaloob sa mga taong may tiyaga at nagnanais at nananabik na makilala ang ating Panginoong Hesus upang siya ay sundan. Ngayong darating na eleksyon, mga kapatid, gulatin ninyo ang inyong mga kabarangay. Hindi sa inyong pagtakbo bilang kapitan o konsihal. Gulatin ninyo sila dahil sa inyong tamang pagpili ng karapat-dapat na kandidato na magsusulong ng tunay na makadiyos na adhikain, dikta ng inyong tunay na pagkikipag-ugnayan kay Jesus, dikta ng inyong konsiyensya dahil sa pagsunod sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsitayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan tayo tungkol sa panahong itatagal ng simbahan
at sa kakayahan nitong manindigan laban sa mga pang-aatake rito ng demonyo. Bilang mga anak ng simbahan, tayo dumulog sa Panginoon para sa mga pangangailangan nito bilang pamilya ng Diyos sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ang bagong bayan ng Diyos, nawa magpunyagi siya sa katapatan sa kanyang tagapagtatag, habang sinasabuhay siya ng buong malasakit, lakas at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro bilang pinakapastol ng simbahan, nawa patuloy niyang malasap ang pamamatnubay ng Panginoon at ang kanyang pagtatanggol laban sa kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga obispo, ating kura paroko, at lahat ng iba pang pinuno ng simbahan, nawa patnubayan nila ang kawan ng Diyos sa ulirang katapatan sa dakilang pinuno upang maging inspirasyon at pampasigla sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pinunong pambayan at mga nanunungkulan, nawa itaguyod nila ang kapakanan ng mga tao sa pamamagitan ng makatarungang mga batas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa kabataan ng daigdig, lalo na para sa mga nagdarahop sa mga material at moral na pangangailangan, nawa ang simbahan ay maging patnubay nila at tagapagsulong ng kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesus, salamat sa paghirang mo sa aming maging bahagi ng simbahang itinatag mo sa matibay na bato ng pananalig ni Pedro. Ingatan mo kami sa paglilingkod sa iyo hanggang makasama namin ang iba pang tao sa kalwalhatian ng langit upang purihin at sambahin ka magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinaggamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kalinasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, Naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kalininisang esposong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ang ngalan mo, Papa sa amin, ng kaharian mo, sunod ang loob dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. at patawarin mo kami sa aming mga sala. sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat.
at sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Unang Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Sa aking mananahan, mananahan din ako sa Kanya. Siya'y mamunga ng masagana. Sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan. Pinangon
sayaring pag-aalay. Hindi ka hinirang upang mahalin ang mamuhat mong amoy panatili. Humayo ka, mamunga ng masagana. Nagalagang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sayaring pag-aalay. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dadasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalwa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang dambana. Ikaapat, mga kapiyo. Ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a national shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Ikalima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa ika-10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng libreng medical, dental, and surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol, luslos, bingot at iba pang bukol na panlabas. Adhikain ang programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpa-ospital. In collaboration with UST Medical Alumni Association, through Dr. Wanchay and RP Healthcraft Career Foundation Incorporated, headed by Dr. Sanchez and Dr. August Vergara. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado at sa contact number na nakalagay sa screen. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na ika-11 ng umaga. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya.
Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat ay magsisiupo sandali upang pakinggan ang mission appeal ng representative ng Diocese of Marinduque para sa kanilang isinasagawang project ngayon, si Father James. Pakinggan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. More than 1 year na po na kami gumagawa ng tawag po namin ay Mission Appeal. Nagpapadala po kami ng dalawa-dalawang pari dito po sa Pambansang Dambana at Parokya ni San Padre Pio para po sa aming proyekto doon sa aming diocese sa Marinduque. Sa hindi po nakakaalam kung nasaan ang Marinduque, kami po ay nasa Region 4B, Mimaropa. Kasama po namin ang Mindoro, Romblon at Palawan. Ang salita ho sa amin, papagkamalan ho kami palaging parte ng Bisaya, kami po ay purong Tagalog. Ano po? At ang proyekto po namin ay pagpapatayo po ng tinatawag na bahay pari. Para saan po? Para po sa mga retired na pari po namin, retiradong pari, at may mga sakit na pari. Kaya po kami ay kumakatok sa inyo na kami inyong tulungan para po sa gawain ito. Hopefully po, by December, ay maging operational na po yung bahay pari sapagkat meron na pong mga nakapila na mga retired kaming pari. Naghihintay lang po silang matapos yon para sila po ay mai-house na doon para sila'y maalagaan. Kaya po, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtulong para po sa aming gawain ito. Thank you po. Para po sa mga nagnanais tumulong, pwede nyo pong direktang ibigay kay Father ang inyong mga donations or pwede po kayo makipag-ugnayan sa opisina, sa pamisahan, sabihin nyo lang po that the donation is intended for the mission appeal of Diocese of Marinduque. At ibibigay po nila sa inyo ang bank account kung saan pwedeng ihulog ang inyong mga donations at kanino ipapangalan ang cheque. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.